Okay, another day, another build guide na naman. This time, ang i-share ko naman sa inyo is yung debuffer build ko. So, ginagamit ko to madalas pang TR and kahit papaano mas okay yung performance niya compared dun sa Clashing Spiral. So, keep in mind na lang na hindi nito ma-assure yung TR nyo. More on ano lang to, siguro mas lalaki yung chance nyo if ever na magagamit nyo siya ng tama. And sa party ko kasi ang pinaka DPS namin is yung Monk lang tsaka yung Sorc. So, compared dun sa ibang class like GX or Genetic, mas malakas pa rin yung mga class na yun mag-DPS. Pero kami nakaka-TR pa rin naman kami araw-araw kahit ganun yung lineup namin. So, umpisa na natin sa stats. Sa stats, naglagay lang ako ng 99 strength, 63 dex, 63 luck, then 14 sa wit. So, strength para sa physical attack, yung dex tsaka luck, physical attack din yan. And the rest, fit na lang kasi kailangan din natin ng onting survivability dito dahil gumagamit din tayo ng taunt dito sa setup na to. And yung skill pala na gamit natin dito is yung Clashing Spiral. Pero debuffer siya kasi ang ginagamit nating weapon is Ivory Lance. Yan. So meron kasing effect si Ivory Lance na ano. Upon dealing physical damage, you have a 20% chance to auto-cast Spear Stab. So ayun, yun yung pinaka stats. Tsaka yung dahilan kung bakit ganito yung stats allocation natin. So sa skills, ang gamit natin sa first job is ito level 10 bash kasi naglalagay tayo ng bongon card. Level 5 magnum break, level 10 provoke since nagtotaunt din tayo rito. Level 5 sword mastery, prerequisite lang yan. Level 10 increase recuperative para sa additional survivability. Second job, level 1 riding, level 5 cavalier mastery, level 10 spear mastery para sa additional physical attack. Level 5 pierce, ano lang to, prerequisite to ng Clashing Spiral. Level 5 spear stab, since hindi pa natin plus 15 yung weapon natin. Kasi pag plus 15 na, ang ino-auto proc niya na spear stab is level 5 eh. So, since hindi pa, parang level 3 lang ata yung kasi 6%. Kaya naglagay pa rin tayo ng level 5 na spear stab. Then, spear boomerang, nagwo-work to na parang taunt lang din. So, kung gusto mong, kunyari, wala kang cooldown yung taunt mo, pwede mong gamitin tong spear boomerang para ma-provoke uli yung MVP. Then, level 5 sturdy strike, level 5 lion's roar para ma-open yung level 5 na iron will. Kumuha tayo nito kasi kukuha rin tayo ng tension relax para naman sa healing. Then sa trance, level 10 concentration para sa additional damage, physical attack. Then Clashing Spiral, level 10 kasi ito yung main skill na gagamitin natin. Then Aura Blade, level 10, additional damage din yan. Level 2, Tension Relax para sa healing. So ini-spam natin to pag nagti-TR tayo para dun sa healing output. May points din kasi yan. So hindi lang kasi puro damage sa TR eh. So may points din yung nag-heal, yung tumatangke ng damage. So yan yung dahilan kung ba't may tension relax tayo. And once na plus 15 na natin yung weapon natin, babawasan natin to si Spear Stab ng 3 points. Ilalagay natin sa tension relax para mas lumakas yung heal natin. Then level 5 Berserk, additional damage output din yan. Sa auto nito, ang nilalagay ko lang is Clashing Spiral, level 10. Then yung Spear Boomerang, ito, ino-auto ko na to kasi ang minamanual ko na lang is yung taunt. Ito, hindi ko na nilalagay yan sa auto. Yan, Spear Boomerang na lang. Then, Aura Blade, level 10, concentration, tsaka Berserk. So, hindi ko na minamanual din yung Berserk. So, yan yung pinaka-ino-auto ko. Tapos, ang minamanual ko na lang dyan is itong taunt. So, yung taunt, itong provoke, ang paggamit ko dyan is every time na nagpapalit ng aggro, yung MVP, bumibilang ako ng at least 3 to 4 seconds bago ko gamitin yung provoke. Kasi pag ginamit mo yung provoke, tinont mo yung MVP ng kakapalit lang ng target, hindi siya naaagaw eh. So maagaw mo siya around 3 to 4 seconds pa. Then, next naman is yung equipment. So unahin na natin tong accessories. Nakadalawang golden foot ring lang ako. Gusto ko sana mag-Nile para sa additional damage. Kaso ito lang kasi yung may
2-slot ako. So, once na magkaroon ako ng dalawang 2-slot Nile, siguro papalitan ko to. And okay naman to ngayon kasi may additional healing taken din tsaka kunat. Nagtotaunt nga tayo. So, malaking tulong na din yan. Then sa weapon, Ivory Lance para dito sa passive effect niya na nag-auto-cast ng Spear Stab. Pwede mo naman kasi manualin yung Spear Stab, pero minsan kasi makakaligtaan mo na since yun nga, bumibilang ka ng oras ng taunt, tapos nag-i-spam ka rin ng heal. Pero kung kaya mo naman i-manual, pwede mo rin i-manual. Pero once na plus 15 mo na yung weapon mo, most of the time hindi mo na kailangan i-manual yan dahil dire-diretso naman tong proc ng Spear Stab kasi 20% chance yan Yan. Then sa armor, naka-tier lang ako para sa additional attack. Since yun nga, goal pa rin natin is mag-deal tayo ng damage kahit papano. Makakatulong din yun sa total damage output ng team natin para makapag-TR tayo. And yung top 15 naman ang nakukuha sa TR So kahit papano, kahit onti lang, at least makatulong tayo sa DPS. Infuse, kahit ano naman na yan, kung ano na lang siguro yung gamit nyo sa main setup nyo, kunyari bash build kayo, Sturdy Strike, Lion's Roar, yan, kung ano na lang yung pinaka-infuse nyo dyan. And sa ano nga pala, sa shield, ang gamit ko lang is ito, Valkyra Shield, or pwede ka rin mag-immune shield para sa healing done tsaka healing taken. Siyempre, yun nga, tumutulong din tayo sa healing done. Additional points yun sa TR natin. So, mamili na lang kayo sa dalawang yan kung ano yung mas prefer nyo. Okay, so sa enchant, ang pinakamahalaga lang naman dito is yung melee boon yan sa weapon tsaka sa accessories para sa additional damage output mo. Headwear, superior physical attack. Then dito sa facewear, mouthwear, tsaka sa costume, PvE technique since pang TR nga to. Then dito sa backwear, superior physical attack din para sa additional damage. Dito pwede ka mag-vitality boost para sa additional healing taken. Ito rin ata merong, saan ba yung isa pang vitality boost? Dito sa sa shoes. Pwede ka rin mag-vitality boost dito sa shoes. Pero kung wala naman, hindi mo naman na kailangan i-goal pa yan. Pero kung meron kang preset, yun, pwede mo yung gamitin. Then, sa cards, ang cards ko lang sa weapon is kung ano yung target, pinaka-target ko. So, kung medium demon, yan, naka-scale lang ako, tapos Straw. Then, sa shield, kung gusto mo Ant-egg ba yun, yung additional HP, pwede rin. Pero kung, kunyari, may Tara ka, or Horn yan, pwede mong gamitin yan. Then sa armor, siguro Peko, ganyan. Cornutus, additional HP. Dito sa cloak, alam ko may HP rin dito kahit additional HP na lang. Ayan, kunyari yan, Eclipse, yan, pwede na yan. Then sa shoes, kahit Sohi or Verit, yan, mga additional HP, pang dagdag rin sa survivability mo. Sa accessories, ang ginagamit ko is 4 na Bongon card. Since wala nga ako nung Stemworm, so ito na lang siguro, yung Bongon. Nagpo-proc rin kasi ng Spear Stab, yung mga auto-casted skill mo. So naglagay ako ng 4 para mas madalas siyang mag-auto-cast yung Spear Stab. Kasi, ayan, kung mabasahin nyo yung effect, upon dealing physical damage. Yung mga auto-casted skill kasi ng Bongon card or ng sabi mong Orc Archer or Stemworm, puro physical damage din yun So, mapoproc din nila yung Spear Stab mo. So, yan, kaya naka-4 na Bongon ako dyan. Then, ano pa ba? Accessories. Sa headwear, siguro Martin. Yan. Pwede na yan. Additional HP. Kung gusto mo na additional damage, pwede ka mag-cramp. Facewear, kahit ito na lang, Rose Ornament. Okay na yan. Mouthwear, pwede na to si Baby Pacifier. Pero kung meron kang Angeling Puppet, yan, mas okay yan. Backwear, kahit itong Hornhammer na lang, okay na din yan. Additional PDEP lang. Then sa costume, Buffo, if ever meron ka ng puppet.
Then sa medals, wala naman akong binago, yung pa rin, naka-spread out lang. Pero kung gusto mo mag-focus pa sa damage, pwede mong i-focus lahat sa bravery and heroism. Kung gusto mo naman magpakunat, pwede mong i-focus sa medal or charm. Medal ng charm or tempest. Then, sa pet, any naman yan, kung ano na lang yung pinaka ginagamit nyo sa inyong setup dun sa main build nyo, okay na siguro yon. Sa barding, yun pa din, kung ano lang yung gamit nyo sa main build. Sa feathers naman, kung meron kayo nung DPS setup, yung 4 gold, Raven's Hour, yan, mas okay yan para sa additional DPS nyo. So, ano yun space, time, day, ganyan, tapos sky, tapos valor, okay na yun. Ito kasi pang sturdy strike ko to, so wala naman akong preset ng feathers, so ito na lang muna yung ginagamit ko. Pero kung may DPS setup kayo, mas magiging okay yun para additional damage output. Okay, so yun lang naman. Stats, skills, equip, enchant, feather, mount stats, pet, and na-discuss naman na lahat. Siguro, pakita na lang din ako ng sample video ng TR namin.